Hello mga kabagyan! May mga bagong alaga nga daw sila sa farm kaya yan, pupuntahan natin. Hindi ko na matandaan kung kailan yung last time na nagpunta ako dito sa farm kaya for today's video ay farm serye ulit tayo. At alam ko kabisado nyo na nga kung saan ako dumadaan. Bukod nga sa may mga bagong alaga nga daw sa farm ay titignan ko na nga rin kung ano nga yung mga bagong pananim. At mag-isa ko nga lang palang nagpunta ngayon dito sa farm mga kabagyan. At tamang-tama, napaka-aliwalas at napakaganda nga ngayon ng panahon. Nagahalong berde at asul nga lang na naman ang akin ng natatanaw. O, diba? Talaga nga namang napakaganda nga netong pagmasdan. At gaya pa nga rin ng dati walang bago, heto pa rin ng mga talong ang bubungad sa'yo. Pero parang ito nga mga katabi niyang sitaw ay bagong tanim lamang. Nga pala mga kabagyan, lilinawin ko lang, heto nga farm na flineflex ko ay hindi ko nga pagmamay-ari. Baka kasi habang nanonood nga kayo iniisip nyo ay napakayaman ko at napakaluwang nga naman kasi ng farm ko. Hoy, sana nga magkatotoo yan in the future. At habang naglalakad nga pala ako dito sa tabi ng mga sitaw ay inayos ko nga pala yung mga talbos nito. Natatapakan ko na nga kasi kapag nga dumadaan ako dito nga sa may bandang gilid. At nang papalapit na nga ako sa may kubo nila kuya mga kabagyan ay sinalubong nga ako netong mga alaga nga nilang aso. At pati nga pala dito sa side na ito netong farm nga ay may tanim nga rin pala silang sitaw. At ngayon ko nga lamang napansin na ang dami nga pala nilang tanim ng sitaw. Sana pag nag-harvest nga sila kuya ng sitaw ay maitaon nga sanang mahal nga ang bunga neto. At feeling ko sa bandang to nga dito sa farm ay nagtanim nga na naman sila kuya ng patola. At dito nga naman sa mga baging kung saan sila nagtanim nga nun ng upo ay malalaki na nga yung mga tanim nila ditong ampalaya. Malagip ko pa nga mga kabagyan na nung unang beses ko nga i-flex sa inyo etong mga parya na ito ay nagkakalatkat pa nga lamang sila. Ngayon ay dadakil na nga garud yung mga bunga niya. Parang napakasarap nga na naman tuloy manguha nga ng bunga neto. Maya't maya nga pala mga kabagyan ay nagawi nga ako dito nga sa bandang itaas nga netong farm. Bibisitahin ko nga lang naman kasi etong ang paborito yung alaga namin, walang iba kundi si Peppa. At pagkatapos ko na nga bisitahin yung mga baboy ay napatingin nga ako sa side na ito ng farm. Wala na pala yung mga okra dito mga kabagyan. Kaya sabi ko nga naku patay talaga hetong ang side na ito ng farm ngayon. Pero maya't maya ay may nakita nga akong kakaiba dito sa farm kaya hayan nga at nakiotsoso nga ako. Yes mga kabagyan, parang may nakita nga pala akong swimming pool dito sa farm. At nang nilapitan ko nga mga kabagyan ay heto nga yung mga nakita ko. Ito nga pala yung mga naglalakihan ng mga freshwater shrimp o yung mga sugpo nga akong tawagin. Grabe mga kabagyan, alam nyo bang manghang-mangha talaga ako sa mga nakita ko. First time ko nga lang kasing makakita nga mga kabagyan ng shrimp nga na naglalakad at buhay. Kadalasan kasi nakakakita naman ako pero nga sa palengke yun at patay na nga sila. And yes, FYI mga kabagyan, uulitin ko nga na naman po. Hindi nga rin po sa amin netong ang mini fish pond na ito. Pero matatagpuan nga din lang ito dito nga lang sa tabi nga ng farm. At yung ninong ko nga po ang nagmamanage dito. Yes mga kabagyan, nagbreed nga daw pala sila dito ng mga uwang. O di kaya naman heto nga yung mga freshwater shrimp kung tawagin. Natuwa pa nga talaga ako at heto nga yung first time kong makahawak nga ng buhay nga na shrimp. Medyo alalay nga lang pala yung paghawak namin dito para hindi nga ito tumalon at para hindi nga rin maputol nga yung mga sipit niya. Nga pala mga kabagyan, baka tanungin nyo nga rin po bakit kakaunti nga yung tubig niya tong mini fish pond. Nataon nga lang na nung namasyal nga ako dito sa farm ay drain nga nila ng bahagya yung tubig nga netong pond. Tinignan nga lang kasi nila kung marami na nga daw anak yung mga brinibrid nga nilang mga shrimp. Nung mga oras nga nito mga kabagyan ay hinahanap nga nila yung babaeng ang hipon. Uy, napakapangit naman pakinggan nga ng babaeng hipon. Shrimp na nga lang kasi. Pero yung nakuha nga dito mga kabagyan ay lalaking shrimp nga daw. At habang pinapakita nga nila sa akin, ito nga nahuli nila ay tinanong ko na nga kung paano nga malalaman na babae nga yung shrimp. Kapag babae nga daw yung shrimp ay may mga nakadikit nga daw na itlog sa mga paa neto. Pero mukhang mailap nga yung babaeng shrimp nung hinahanap namin siya ng mga oras ng ito mga kabagyan. Kaya yung mga lalaking shrimp na nga lang yung mga nakita ko for today's video. Nirefill na nga ulit pala nila yung tubig nga netong ang mini pond. At habang nire-refillan na nga nila yung mini pond mga kabagyan ay nakita ko nga itong ang mga tanim pa nilang mga sibuyas. Galing nga din daw pala ito sa Bungabon, Nueva Ecija mga kabagyan. At pagkatapos ko nga itong tignan ay bumalik na nga ulit ako sa mini pond. At yung mga tinuturo ko nga pala dyang mga bundle ng kahoy mga kabagyan ay tinatawag nga daw pala nila itong palamag. Tinanong ko pa nga sila kung para saan at kung ano nga ang gamit yan ay sinagot nga nila akong dyan nga daw kasi magtatago at mangingitlog nga yung mga shrimp. Bukod nga pala sa mga uwang na nakalagay dito sa mini pond mga kabagyan ay may mga kasama nga rin pala itong maliliit ng mga tilapia. At napansin ko nga mga kabagyan ay nilalapitan nga nila yung umaagos ngang tubig. At nung mga oras na nga ito dito nga namin napansin mga kabagyan na marami na nga talagang anak yung mga brinibrid nga nilang mga shrimp. At talaga nga namang napakarami nga nilang alaga dito dahil meron pa nga silang alagang mga maliliit ng pating. Yes mga kabagyan, tama nga hito nga po yung mga nakikita nyo. At ang sabi nga sa akin dito ng ninong ko, uulamin nga daw sana nila ito pero yun nga nagbagong isip nila, inalagaan na nga lang nila. At kung tatanungin nyo nga kami ngayon mga kabagyan kung
saan nga nang gagaling yung tubig nga na pinang-refill namin ay huwag kayong mag-alala dahil solar powered nga yan. O diba, ang ganda. Parang gusto ko na nga rin tuloy magkaroon nga ng ganito din sa farm. Anyway, malay natin soon. Okay, bye yun.